Heto guys yung area na to. Itong incidents na to, ito yung time na pinaplano naming mag-dive dito sa Sagmaya. Pero sobrang lakas ng alon. So makikita nyo yung mga kasama ko. So tinatry naming mag-jump dito pero sobrang lakas ng alon dito sa shore pa lang. So yan, tingnan nyo, mga full battle yung mga namin. Makita yung mga gamit. So dito kami sa may bato, dito banda sa may Kagmaya area. So yan, so tinutulungan ng isang kasama ko yung isang lumusong na. Trinay niya lang yung alon kung kaya, pero sabi niya sobrang lakas daw ng current. So ayun. So yun yung essence and benefit pag may mga kasama ka, may mga kabady ka mamana during night especially. Kasi if in case happen sa'yo, so may mag-reinforce and mag-help out. So ito yung yung lugar. So ngayon pinapakita ko sa inyo yung kung gaano kalakas yung alon and then gaano ka challenging, gaano kahirap yung situation namin. So it's very adventurous yung nangyayari talaga. So yun, first time ko ma-experience nito na sobrang lakas dito pala sa Kagmaya mostly. So yung season na to is January, ending of January, changing to yung pakalmahin ng panahon. So yan, bumalik na kami. So kailangan muna naming umakyat sa taas. So yung dagat na yun kanina, sa baba yan. So may step, may bahay to, nakidaan kami saglit. So ganito, sobrang hirap yung daan, masukal and then mabato. Ayan, dala-dala pa namin yung mga gamit namin. Yan. So gabi kami namamana kasi mostly madali humuli ng isda pag gabi kasi tulog. So hindi sila mailap. So yan, sobrang taas na ang tarik. Ayan, so we decided to go back dun sa namin, sa sasakyan namin, sa motor. So yun. So dito naglalakad kami dito sa highway. Dito lang namin pinark yung sasakyan namin. So we decided na talaga na umuwi na lang kasi sobrang lakas ng alon. So eto, nag-wrap up na kami pauwi. So tatagay na lang daw muna sila, hindi sila lalangoy. So plano ko lumangoy dito sa Pangulo continuously. Solo dive kasi sila umuwi na. So dito sa area malapit sa bahay ko. So dito na ako nag-solo. So nag-check ako lang. Parang quick dive lang yung ginawa ko. Lumangoy ako solo kasi mostly lumalangoy naman ako dito ng solo dito sa may Pangulo. So yan yung map ng area. So ganito yung situation kapag namamana. So kailangan talaga ng patience and then searching. Hindi sobrang dali talaga humanap ng isda or mamana pag gabi. So kailangan mo ng dito ng pasensya, and then yeah, it's really hard na makahanap ka ng isda agad-agad. So some people think na sobrang dali. Ganito yung yung situation. So para makita nyo or magkaroon kayo ng insights. So yan, mahigit like 45 minutes to 30 minutes, mostly 1 hour before ako maka-encounter nung huli ko, which is yung giant cuttlefish. So dito, so sobrang labo yung yung area kasi medyo malabo yung dagat. So yan yung mga itsura ng mga bato-bato. Ayan. So first time experience, nakakatakot, pero kung in a long run, pag namamanahan na ng matagal, sobrang na-appreciate mo, and then every part ng mga bato is very exciting kasi dun sisilipin mo, titingnan mo talaga kung may mga nakatulog na isda or nakasilip na isda. So yun yung buhay ng mga mamamana paggabi. So ganun, hindi kadali. Ayan. So ang kalaban mo dyan, malakas yung alon yan pero sa ilalim malinaw. So dito, ito na yung video where nakita ko yung cuttlefish na yan, no. Sobrang siya, lumalangoy ng
na mabagal. So, tinira ko. So, 4.5 kilos siya. So, ganito ko struggle. Ayan. Sobrang struggle at sobrang lakas niya kasi sa ganong bigat. Yan. So, luckily, na-save ko yung paghuli sa kanya. Doon siya shaft ko. So, wala na siyang takas. And then, I made sure na, hindi siya makawala. So, yun yung itsura kung paano mag-hunt ng isda or during spear fishing at night. So, sobrang very tough situation talaga and experience. Parang nag-hunt ka underwater. So, ito yung mga kaganapan natin, yung mukha, yung video. So, next naman is, yung video is, may na-encounter akong squid. Hindi naman siya ganun kalakihan, pero good size na rin na good for pang ulam. Like, siguro at least, siya, parang isang dangkal yung laki niya. So, ayan. Sa video na to, I'm still searching sa motherfish kasi papauwi na ako niyan. Sobrang lamig to guys ng tubig. Imagine nyo. Kasi January. Tapos yung temperature. Sobrang nanginginig yung katawan ko kahit naka-wetsuit na ako ng 3mm na kapal ng suit. So, ayan. So, para magkaroon kayo ng idea yung itsura kapag kami namamana ng gabi. So, dito sa video na to, ayan. So, wala akong blinker ng lights. So, kailangan i-ganon yung lights para yung squid. Hindi siya ma-interrupt. And then, ma-focus. Parang, kumbaga, ma-shake yung eyes niya. So, ganon. So, in-slow down ko lang yung pagpitik, pagtira. Pero, in reality, dapat sobrang bilis yung pagsentro ng pana na yun. Kasi, once na, sobrang bilis yan, makawala yung squid na yun. Sobrang hirap, hulihin din yan. So, kailangan may mga techniques yan. Like ganun. Minsan may mga flashlight na may blinker na mismo. Pero itong sa akin, manual lang. May blinker ako pero I don't use that. Mas comfortable ako dito sa flashlight na parang single. Pero once na paghuli ng squid, kailangan ganunin talaga yung flashlight. I-shake mo ng sobrang mabilis para medyo maduling sa squid and then ma-stack up siya. So dito naman, so fully loaded na yung yung dala ko kasi sobrang bigat yung giant squid. So hindi na ako naka-reload ng gun. Kaya nung papauwi ako, so I'm still capturing yung video. So may mga lumapit sa akin mga isda, yung parang style bangus na isda sa dagat. Bangus style na isda sa dagat yung mukha niya. So, ayan, in-slow down ko. Yan, ang dami nila. So, sayang hindi ko na, pero sa akin, it's enough na yung catch ko. And then, yun yung advantage ng spear fishing. Very sustainable talaga yung spear fishing kasi whatever we catch lang, yung enough, yun yung hinuhuli namin. And then, we can select yung small fish. So, ngayon, dito sa pag-ahon ko, ito na yung hitsura. Sobrang lakas pa rin ng alon dito sa gilid. Yan, dala-dala ako. Sobrang good. Ayan, solo ako niyan guys. So, kaya gabi. So, ganun kadilim. Pero, if someone imagine na sobrang nakakatakot. Pero for me, it's normal kasi I always used to dive alone. Pagdating ko sa bahay, ito yung hitsura ng cuttlefish na huli ko. So, yun sa baba yung And then, kinilo ko na siya. So, 4.5 kilos. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Hopefully, you learn something dito sa panonood ng video ko until this end of the video.